Eto na, mamamayan ng Quezon City nag-file ng danyos 1 billion pesos. Yan po ang hinihinging kabayaran nitong mamamayan ng Quezon City na biktima ng pagbaha sa nakalipas na mga araw. Laban kay dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico. Ayon po kay Attorney Ariel Inton, isa sa mga abogado at kasama ng mamamayan ng Quezon City, binaha ang Quezon City dahil sa kapabayaan, korupsyon, dahil nawala yung flood control program. In other words, ang tingin ng mga biktima ng pagbaha, sinamantala, nagpabaya, kaya meron pananagutan ang Speaker of the House at si Saldico dahil sila ho ang nababanggit na mga pangalan na posibleng may kinalaman sa flood control scam. Higit sa lahat, ang budget hindi pwedeng hindi alam ng speaker. Okay? Kaya lang ho, ang aking din pinagtataka rito, bakit kaya speaker lang at congressman? Eh alam naman natin na mayroon din mga senador na mayroon mga project. Ganun pa man, ang isa pala sa kailang pinanguhugutan, identify na sa magitan umano ng kapangyarihan ng speaker at ng chairman ng Committee on Operation, Congressman Saldico, yung dapat ay pondo budget na para sa flood control program ng Quezon City, ayun nga po yung nawala. May ghost project, substandard. Ayon kay Attorney Inton, dahil abogado nga po yan, alam niya ang karapatan ng mamamayan na mag-file ng kaso, reklamo kapag sila ay naging biktima ng kapabayaan, ng korupsyon at ng kalamidad. Kaya kung ito'y nagawa ng Quezon City, mag-file ng kaso sa Quezon City Regional Trial Court, hindi sa Ombudsman, direkta sa korte, bakit hindi magagawa ng taga-ibang lugar sa Metro Manila? Bakit hindi magagawa ng taga Mindoro, ng taga Pampanga at Bulacan, at lahat ng lugar sa buong bansa na nagkaroon ng matinding pagbaha dahil sa korupsyon? Eh kung nagawa ng mamamayan ng Quezon City, magagawa din yan ng kahit na saan lugar na merong biktima ng flooding or korupsyon. Kasi sila'y mamamayan. Yung pala yun. So itong ginawa ng Quezon City na mag-file ng kaso before Quezon City Regional Trial Court, ay pwede rin gawin at pamarisan nung ibang mamamayan na sa tingin nila ay nawala yung pera sa kanilang lugar, kaya walang flood control project at managot at dapat kasuhan yung inyong mga congressman o senador, kung sino man, direkta sa korte. Iba pa yung ICI, iba yung ombudsman, karapatan pala yun. Danyos ang hinihiling na dito. Ibang iso ang danyos, kapabayaan, ang pag sinabing danyos, kabayaran ng kanilang pagkakamali at kasalanan. 1 billion dito sa Quezon City. Yan po ang lumalabas. So, tingnan natin kung ano po ang magiging galaw ng iba. Ito ba'y pamamarisa ng ibang distrito, ng ibang mga lalawigan, probinsya, o sa ibang lugar dito sa Metro Manila? Huwag natin kalimutan ng pagbaha ay halos nationwide sa nakalipas na mga araw. Kaya nga na-discover ng Pangulong Marcos, may kalokohan, may anomalya, may panluloko, may nakawan, may korupsyon. Kasi binaha dahil hindi ginamit yung pera ng mamamayang Pilipino. At dahil dyan, sa aking opinyon, kahit sino pwedeng humingi ng danyos sa mga garapal na may kinalaman sa trahedya at korupsyon. Any comment, reaction, malaya po kayo. Pakishare po ninyo lahat ng ating mga topic dito po sa aking mga channel. Sunod na pag-usapan natin, hindi ho talaga natin pwedeng pabayaan at pakawalan ang mga ginagawa ng ICI, Ombudsman, DOJ at DPWS. Under yan ang Executive Department, maliban sa Ombudsman na independent body, pero sila ho yung may karapatang mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Hindi pa naman korte yan kaya lahat sila ay may karapatan gumalaw sa pag-iimbestiga para ho sa mga abusado. Total, ang lahat namang i-rekomenda under investigation, inirekomenda ang kasuhan, sila ay suspect o akusado pa lang. Hindi naman itinuturing na sila ay guilty na
hanggat hindi po nagkakatrial at hindi napapatunayan sa korte, sila po ay mananatiling inosente sa lahat ng mga akusasyon. Ganun pa man, obligasyon ng ICI, DOJ, Ombudsman, Department of Public Works and Highway, gawin nila ang lahat ng mga gawa. Hindi pa sapat yung 87 na kailang inirekomendang kasuhan before Office of the Ombudsman. Marami pa. Yung unang pinag-uusapan dito, baka umabot ng 1,000 to 1,200 ang dapat ay makasuhan o under investigation. Nasa na yun? Dapat ituloy. Ma-influensya, malaking tao, mayaman tao, pamilya at kung ano, dapat managot. Merong kapangyarihan at obligasyon ng Executive Department, kahit sibilyan, kahit pribadong mamamayan, na may kinalaman sa anomalya, dapat panagutin. Di lalo na yung mga appointed, career, or elected na mga politician, mananagot din kayo. Yan po ang importante dyan. So, marami tayong inaabangan, pagpapail ng bulto ng mga kaso, pag-i-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, hinihintay natin, at pagpapatupad ng warrant of arrest. Nandito pa sa bansa o wala, ang mga pwedeng maaresto, yan ay lahat hahanapin. Kasi kung may warrant of arrest at hindi mahuhuli, baliwala. Kung ang mga suspect hindi naman kakasuhan sa korte, mababaliwala. Pero ganun pa man, pagka may kaso na sa korte, hindi man kayo mahuli, ibaliwala niyo ang warrant of arrest, tuloy ang trial. Hindi titigil ang paglilitis sa Sandigan Bayan kung hindi kayo nag-surrender o hindi kayo nagpahuli. Mas malaki ang mawawala sa inyo, katulad ng akin dati ng mga sinabi. Sa lahat ng akusadong magtatago bilang pugante, hindi po yan magkakalinaw, kaliwanagan para sa hustisya, pabor sa inyo. Malamang kalaboso. Pag walang respeto sa court order, warrant of arrest, walang respeto sa trial, malamang kalaboso ang kahihinat niyan. Hindi ito pananakot. Sa totoo lang. Pero irespeto ang batas, sundin ang rule of law, due process, ipaglaban ang sarili sa tamang venue, tamang pamaraan, sa korte, may pag-asa kayong makabawi. Pero yung takasan, ibaliwala, sa kabila ng Peoples of the Philippines ang complainant, mamamayang Pilipino ang naging biktima, ay hindi pwede yun. No one is above the law. Yan po ang papairalin ng ating korte. Yan din ang ilang beses nang sinabi ni Justice Andy Reyes Jr., ang chairman ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Retired justice yan. No one is above the law. Ayun. So, abangan at ating susubaybayan pa ang mga kaganapan. Paki-like and share po ninyo ng ating mga video, maging professional, kapanipaniwala at katanggap-tanggap ang mga comment at reaksyon dahil ang mamamayang Pilipino ang nakakabasa ng comment at reaksyon. Kaya kailangan yung for education, for information, hindi ng ating ginagawa.